Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas na ng pahayag ang content creator na si Tony Fowler matapos siyang sampahan ng kasong kriminal ng kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI. Sa Facebook post ni Tony, sinagot nito ang KSMBPI. Nais daw niyang punahin at sagutin ang kasinungalingan nito sa media. Una, hindi ako nagpakita ng sex organs kundi sex toys. Linawin po ninyo yan. Hindi ko kayo masisisi kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero huwag po tayong magsisinungaling lalo na't kriminal ang ikinakaso ninyo laban sa akin. Hindi din ho magandang halimbawa sa mga bata ang pagsisinungaling. Ikalawa, gaya ng kalayaan ninyong tawagin akong bastos, malasuwa, at hindi magandang halimbawa tulad ng aking kanta. May kalayaan din akong ariin ang aking sarili. Kasama dito ang pag-aari ko sa aking katawan, sa aking pagkababae, at higit sa lahat ang pag-aari ko sa nais kong gawin. Sabihin, kantahin, o sayawin. Dahil hindi nito binabawasan o inaapakan ang karapatan ng ibang tao. Hindi ninyo pag-aari ang mga ito. Katawan ko, kwento ko, libog ko, opinyon ko, at pagkababae ko. Akin ito at hindi sa inyo. Ikatlo, wala kayong puwang para sabihan at pagbawalan ako. Hindi ninyo lugar ang pagbawalan ng mga babaeng gaya ko. Gaya ng pagbabawal ninyo sa aming kilos, pananamit, pati na rin sa pakikipag-usap. Hindi kayo ang karapat-dapat na manguna sa pagpuna lalo na sa mga usaping sexual naming kababaihan. Dahil unang-una, hindi ito bawal at hindi kayo babae. Bahagi ng bawat tao ang libog. At bahagi ng ating karanasan ang pakikipagtalik at paggamit ng sex toys. Hindi ko nakasalanan kung hindi ninyo ito naranasan o nararanasan dahil hindi ko pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. At kung sakali man dumating ang araw na ipakita ko ang ari ko o kahit anumang sensitibong bahagi ng katawan ko sa pelikula man o music video, wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Ikaapat, kung nagawa natin magsampa ng kaso, sana ay nagawa din natin mag-research ng maigi. Dahil may BTS vlog ang MV ng MPL at doon namin pinakita na pinalitan ng juice ang tequila. At wala akong pinainom na alak sa kahit sino pa man sa aking mga nakasama. Daya ho ang tawag dito ng mga filmmakers. For artistic purposes ang eksena hindi dahil sa gusto naming i-promote ang pag-inom ng tequila kung hindi realidad ito. Hindi naman bawal ipakita sa pelikula o TV ang mga bawal sa batas dahil kung ganon. Bakit maraming eksena ng patayan ang naiere sa primetime? Hindi ba? Nakakatawang isipin na tila ba hindi nag-e-exist ang salitang props o daya na ang isang eksena ng inuman ay kailangan alak talaga ang ipainom para ipaliwanag ko pa ito ngayon. Hindi naman ako ang kauna-unahang gumawa ng ganitong eksena sa balat ng pelikula o telebisyon. Pero bakit parang kasalanan ko? Panglima, walang minor na gumawa ng sexual na eksena. Kung tutuusin ano bang pinagkaiba nun sa mga teenage actors and actresses na gumagawa ng mga sexual na eksena sa TV tulad ng mga panghahalay sa mga drama? Ano ho ba ang pinagkaiba nito sa mga child actors na parte ng isang R18 na pelikula? Isa pa, hindi na dapat natin sinisensor ang usaping sexual sa mga kabataan dahil bahagi ito ng ating katawan at karanasan. Hindi dapat nakakaramdam ng pandidiri at pagkahiya ang kahit na sino pa pag pinag-uusapan, napapanood, o naririnig ang sexual na parte ng ating katawan o ang mismong ideya ng pakikipagtalik dahil mas itinutulak nito ang karamihan para maging bukas at matapang sa iba pang usaping konektado dito. Tulad ng panghahalay, hindi planadong pagbubuntis, at iba pang bagay na kadalasang kaming mga kababaihan ang nakakaranas. Sa huli, gusto kong sabihin sa inyo na matapang kung haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin. Dahil kahit na ano pa ang itawag ninyo sa akin, taas noo ko itong haharapin at sasabihin. Ako'y tahimik lang sa umpisa pero marunong akong lumaban kahit di ninyo ako pilitin. Anong masasabi mo sa balitang ito?